ay self-control. At ito ay napapaloob sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. Ang sabi po dyan, for God gave us the Spirit, not of fear, but of power and love and self-control. And self-control with the Holy Spirit inside of us, we are able to possess self-control and demonstrate the fruits of the Spirit. As a result, we can live in a way that is honorable to God. Nakita po natin dito. Ano po yung sunod? Doon sa self-control. So, yun po yung ating sinasabi sa self-control na ibinigay sa atin na kung saan ay ito yung makita sa ating mga buhay. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. And self-control with the Holy Spirit inside of us, we can possess self-control and demonstrate the fruits of the Spirit. As a result, we can live in a way that is honorable to God. So, it is the Holy Spirit po. Paki-slide po. It is the Holy Spirit who enables us to serve God. And through we can overcome, paki-slide, the word fear in Timothy 1:7 means timidi cowardice. Ibig sabihin po nito ay yung pong Timothy, 2 Timothy 1:7, ito ay isang pagiging likas na mahiyain. Na kung saan ang ibinibigay ng Holy Spirit ay hindi po ganun para sa atin. The Holy Spirit gives us power for witness and for service. Acts 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo'y magiging mga saksi po sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. And so, the Holy Spirit give us love. Kaya po nakapaloob dun sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ang ibinigay na po sa atin ng Diyos ay power, love, and self-control. Sa pamamagitan ng Holy Spirit na siyang bumaba para po sa atin. Ito yung sinabi ng Panginoong Yesus bago siya umakyat sa langit. Ano po? So ito po ay so ang Holy Spirit ay siya rin yung nagbibigay sa atin ng love. So, if we have for lost souls and for the people of God, we will be able to endure suffering and accomplish the work of God. Ito yung nagbibigay sa atin ngayon, tayong mag-iis, makapag-itiis. Yung suffering, yung pagdurusa, ay ito yung mga
yung mga gawa, magagawa natin, na kung saan, ito'y ililid tayo na hindi tayo maging matakot, maging matatakutin. Dahil kasi, kung tayo'y nauunahan ng takot, ay nandoon yung hindi tayo makakakilos dahil sa fear. Di dapat na manguna sa atin ang fear. Dahil kapag tayo naunahan ng fear, ay nandun ang lahat na tayo ay hindi tayo mananatiling matatag at matibay. Sabi dito, if we are selfish, we are interested only in what they will get out of serving God. Sa atin din yung paglilingkod gano'n. Na kung saan, ay nandun din yung tayo ay makasarili. Ano po? Ay, hindi natin dapat na sabihin sa ating sarili na ako mas magaling, ako kaya ko yan. Hindi sila makakakilos kundi dahil sa akin. Selfishness at nahahaluan na din ng pride. Ano po? Dahil kasi, kung tayo ay nawawala ng pag-asa, ano po, hindi tayo makakakilos. Dahil bakit? Kasi gusto natin na yung power ng money, no? True Christian love. Nato doon yung ating pagiging anak ng Diyos na hindi natin kinakailangan na mag-invest tayo sa pera na kung saan pakikinabangan natin ay yung iglesia. Kasi napakaganda na sinasabi dito na the Christian love energized by the Spirit. Sabihin, yung Christian love na nasa ating puso, ine-energize na ng Spirit natin. Sa Roma 5 verse 5, sabi dyan, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. So, tayo ay nandoon sa puso na natin ang Espiritu Santo na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nandoon yung tayo ay makakalakad na taglay natin ay yung ibinigay na sa atin. Kaya sa ating buhay, kapag tayo ay nanghihina, no, ang pag-ibig ng Diyos ang ating pong tandaan. Sabi din dyan, the Spirit gives love sa Galatians 5:22. Ito'y alam na natin kung ano yung mga nakapaloob sa fruit of the Holy Spirit. At itong pinaka-importante ay ang love. The Bible warns us that if we do not have self-control, we'll be slave to what control us. Ano yung kumokontrol sa atin? Sa pagkain, sa food, sa lust, sa money, sa anger. Ano po? Ito po yung mga bagay na narito sa mundong to na ating nakikita sa ating mga buhay. At ito ay buong mundo, hindi lamang dito sa atin, kundi buong mundo. At ito ang ating topic na napaka-importante dito ay yung self-control. Dahil din ang ating main topic. No? So, yung ating salita, our words, we can find ourselves na overwhelmed. Ano yung sabihin nun? Ano natin sa ating sarili na sobra na tayo doon sa kahihinatnan, consequences of not having self-control in many areas of life. Napaka-importante ng pagpipigil sa sarili. Dahil kasi, kung wala tayong pagpipigil sa sarili, kung tayo mahilig magkakain at laging maganang kumain, makikita rin yun sa ating katawan. Tayo ay unti-unti lumolobo. Ano po? Yun yung sinasabi dito na wala kang pagpipigil. Ganon din naman sa lust, ano po? Ganon din naman sa money at ganon din sa anger.
So, pag tayo galit, lahat ng tao, kasi normal naman sa tao yung nagagalit ka. Diba? Lalo na kung masakit yung salita na narinig mo, ipinukol sa'yo. Ano po? Eh, ang napakaganda ko, pag tayo binabato, ano po, huwag mo natin din batuhin. Kasi bakit? Kasi mas maganda yung tayong tahimik. Wala tayong maraming sinasabing salita. Kagaya ng sinasabi ng dating Pangulo ngayon, ang dami niyang ibinabatong salita sa Pangulong nakaupo ngayon. Ano po, yun namang mga salita na ibinabato niya ay parang may ano lang, parang may galit. Dahil nga, saan? Eh kapag ka nga naman na pumunta yung ICC, siya ngayon yung ma-hot seat dahil sa kanyang ginawa kung sa presidente. Ano at iyon ay kinatatakutan niya na pwede siyang makulong. So kaya marami siyang mga salitang ibinibitiwan laban sa Pangulong nakaupo ngayon. So ganun din sa mga tao na may mga galit sa isa't isa na kung saan ay maraming sinasabi. Ano po? So mas maganda na wag na lang tayong magbuelta. Ang sabi nga na yung salitang pinawawalan mo na mabuting salita, magpasalin-salin man yun, babalik pa rin sa iyo na mabuting salita. But, kung yung sinasabi mo bad words, kung saan-saan na dadaan yung mga bad words na yun, pagbalik nun sa iyo, mabubulit na bad words. Ano po? Yun yung kagandahan na Christian love, Christian living, meron tayo. Kasi pag wala nun, lalo na kung tayo hindi marunong magpigil sa ating sarili. Kung minsan, maraming nagagalit pagka nagmura, todo-todo. Ano po? At sa ating mga buhay, ano po, napakahirap nung ikaw ay hiyain, mapahiya. Tapos mumurahin ka. Masaklat na buhay yung ganun. Ano po? Hindi natin dapat yun maranasan as a Christian na anak ng Diyos. Ano po? Sabi dyan, being self-control is the very foundation for living a life of righteousness. So, yung tayo ay marunong magpili, isang matibay na pundasyon para tayo makapamuhay ng matuwid sa harap ng Diyos. At selflessness that reflects Jesus and bring glory to God. We have the power to bring sins under control. So, kung tayo ay mayroong selflessness na hindi tayo makasarili, ano po, no? We have the power to bring sins under control. If you or someone you know is struggling with self-control, it is the time to get in the Word of God and allow Scriptures to change your heart and mind. So kung meron tayo sa ating sarili, sa ating mga buhay, o sa ating kapwa, sa kaibigan, sa mga, lalo na sa mga unbeliever, lumalapit sa atin, ay pwede natin silang masyaran ng salita ng Diyos. Ihalaw ang Scripture na mabago yung puso at isipan. So, napakaganda na kung may lumalapit po sa atin at nagsasabi ng mga problema at kung ano yung sa kanilang kaisipan, nakakabater sa kanilang isipan. Ay nandoon yung patuloy na tayo ay mag-comfort para sa kanila. Upang maunawaan nila na ang lahat ng bagay na ating mga sinasabi na walang control ay kanilang maunawaan. Maging sa ating man na Christian living, no? Lagi nating isaisip na anak na ako ng Diyos. Hindi ako papatol sa ganun.
Nako, mas maganda ganun po tayo. Stand natin. Kahit na anong sinasabi against us, huwag tayong magbato ng salita na tayo rin pagbuelta nun sa kung tayo. Sabihin natin ang mabubuting salita para pagbalik, mabuti pa rin para sa atin. Kasi kapag bad yung pinagsasasabi mo, pagbalik mo sa iyo, bad din. Sakul tayo. Mas maganda, masakul ka na ng ilang. So the Bible, the Word of God is powerful. Ang Biblia, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. God is faithful. He will let you be tempted beyond what you can bear. 2 Corinthians chapter 10 verse 13. Sinasabi diyan, walang pagsubok na hindi mo malalampasan. Dahil yung mga sinauna noong pa ng mga tao ay nakaya nila. Tayo pa kaya na tayo ay nakaunawa, nakarinig ng salita ng Diyos. Kasi ang salita talaga ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay ng lakas, nagbibigay din ng buhay. Kung tayo man sa ating mga sarili ngayon, sa ating mga buhay, hindi tayo nakapakinig, hindi tayo tinablan na salita ng Diyos, ay yun ang masakla. Kasi ang puso natin hindi pa rin nababago. So sabi diyan, for the grace of God has appeared sa Titus chapter 2 verse 11 and 12. Anong sinasabi diyan? Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makakapamuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat. In the Old Testament, ano po? Paki-slide. In the Old Testament, paki-slide nga po. In the Old Testament, that the life of Joseph and David reveals the one who has self-control and one who has no self-control. Ito po yung isang kasaysayan sa Old Testament about Joseph and the wife of Potiphar. Potiphar is an Egyptian who was one of Pharaoh's officials. Dahil si Jose sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potiphar, sumakay niya si Yahweh. Ano man ang kanyang gawin ay nagtatalumpay at nakasin ito ni Potiphar. Sa tuwa niya, ginawa niya itong katiwala sa bahay at lahat ng kanyang ari-arian. Genesis 39, verse 1 hanggang 23. Ano? Pakibasa nyo na lang po yun sa bayad time. Ano? So, nakita din po natin yung illustration no po ng ginawa at gustong ipagawa, iutos niya kay Joseph. So mula noon, pinagpala niya ang buong sambahayan ni Potiphar. At dahil kay Jose, umunlad ang kanyang kabuhayan at pinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat. Si Jose ay matipuno at mapisig. Dumating ang panahon na kinahumalingan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, "Sipingan mo ako." Si Jose ay may takot sa Diyos. Alam niya ang nakataksilan at pagkakasala sa Diyos kung susundin niya yung asawa ni Potiphar. Ngunit mapilit ang babae na sipingan ng
Mapilit ang babae na sibingan siya ni Jose. Kaya na dahil sa pagtanggi niya sa kagustuhan ng babae, ay gumawa siya ng paraan para si Jose ay mapahamak. At pinahuli at ipinakulong ni Potiphar. Kasumbong ng asawa niya na ayaw niyang sundin ang utos. Ngunit si Jose ay hindi rin pinabayaan ng Diyos. So dito, nakita natin ang character o attitude ni Joseph. Ano po? Siya ay mayroong presence of mind. No? Na kung hindi gagawin niya, iyon ay isang kasalanan at isang kataksilan. Bakit? Kasi yung asawa ni Potiphar ay nagnanais dahil sa kanyang last pagnanasa. Pagnanasa po yun. Na nakita niya na kung si Joseph ay matipuno, macho, guwapito, ano po? Guwapo, no? At makisig. So parang naakit siya doon sa agwapuhan ni Joseph. So, kaya sinabi niya na sipinan mo ako. So alam ni si ano na presence of mind niya ang God, si Joseph. Naisip niya at nando sa puso niya na kung siya'y susunod, kasi hindi rin iniisip niya kung susundin niya o hindi dahil kasi amo niya eh, asawa ng amo niya. Parang siya yung katiwala, mayordomo, ano. Kumbaga sa babae, mayordoma. So, itong si Jose, hindi sumunod. Dahil mapapahamak siya. Bakit? Kasi kung yun ipapatulan niya, isang malaking kataksilan doon kay Potiphar. Kasi asawa siya ni Potiphar. At kung kanyang sisipingan din, ay alam niya na iyon ay kasalanan. So, si Joseph ay may discipline at self-control. Siyempre, kaakit-akit din yung babae kasi nakita naman natin dito, maganda yung babae, di ba? Para siyang Mumbai Babylon, natapos nila. Ang mga babae yata nung araw para mga birhen ang mukha. So, tinan natin ang illustration lang yan. Ano? Pero nakita natin na talagang guwapo si Joseph. Tingnan mo yung babae, no? Para din siyang Arabiana. So, si Jose ay hindi rin pinabayaan ng Diyos kahit na siya ay pinahamak nung asawa ni Potiphar. Pero hindi na sinabi ng babae na kasi gusto na silingan ako, ayaw naman. Hindi na sinabi yun. Basta ang sinabi lang niya ay gusto siyang tangkang halayin. At yung balabal na napilas, ayun, hinatak yung balabal natanggal yung pagpraso. Itinago niya yan para nang magsumo sa asawa niya, ito yung katibayan, naiwanan yung tapyas ng balabal niya sa akin. Kung di ako sumigaw, halayin niya ako. Joseph. Kung balabal yan, ay ang haba, ano. So, yun. Nakita natin na kung sino dito, yung may self-control. Ano po? So, sabi diyan, self-discipline is a better translation of sound mind. It is describes a person who is sensibly minded and balanced, who has his life under control. So, yan ang sabi dyan sa Amplified Version, sabi po dyan, calm and well-balanced minded and discipline and self-control. So, David's temptation, pakilagay doon. Kay David.
David's temptation, disobedience, deception, and discipline. Here we see David, the man after God's own heart, who committed adultery and then murdered a man in a last-ditch effort to cover his own sin. No? Sabi po dyan, siya yung mahal ng God, si David. Kasi bakit? Siya po ay pinili. Pinili siya ng God doon sa mga anak ni Jesse. Siya yung bunso na ang ginagawa na ay naglaalaga ng mga tupa ng papastol. Dali na po. So dito po, nakita po natin na pinagtakpan din ni David yung kanyang nagawa. Ano po? At dahil dito, ano po, David refused to confess his sin. But then God spoke to him and he sought the face of the Lord and made a new beginning. Pinatawad din siya ng Panginoon. But he paid dearly for his sins. God does not allow his children to sin successfully. Kasi mabigat yung kasalanang nagawa ni David. Alam niyo po ba kung bakit? Yung pakikiapid at kasama ang pagpatay. Yun ang kasalanan ni David. Mabigat na kasalanan po yun dahil nakapaloob doon sa 10 Commandments. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Malaki ang pagkakaiba ng karakter ni Joseph kay David. Joseph, anong ginawa niya una? Makbang. Siya ay lumayo. Iniwan niya yung babae na inutusan siyang sipingan siya. Iniwan niya yung tukso. Temptation yung tukso eh. Samantalang si David ay ginamit ang pagiging hari na siya mismo ang naglapit na maangkin yung kanyang mga mata. Alam po niyo yung ating mga mata? Ito yung pinto at bintana ng ating buong katawan. Bakit? Kasi yun yung nakakakita sa lahat ng bagay. So, si David, na siya'y nagpapalakad-lakad doon sa kanyang kinalalagyan na palasyo. Opo. Nakita niya si Bathsheba na naliligo. At nung naliligo si Bathsheba, butbad. At dito makikita natin sa illustration mamaya. Ano po? Kung bakit din natukso si David. Ano po? So, dito, sa buhay ni Bathsheba, na nakita niyang naliligo, yung babae na si Joseph naman ay gustong sipingan siya. So, merong pagkakaiba, ano po? Si Bathsheba naliligo lang, naispatan lang ng mata na ni Haring David. Si David kasi hari siya eh, King David siya. Kaya siya naging hari, siya ay mahusay sa makikipaglaban. At si David din ay isa ring hari na
Siyempre, kapag nag-utos ang hari ay hindi mababalik. So sa buhay natin ngayon, sa ating mga nakikita ng ating mga mata, ay ingatan po natin, mapababae tayo, malalaki, maging matanda man tayo o bata. Ingatan po natin ang ating sarili na mahulog sa lust of the flesh. Kasi kapag po tayo ay naging biktima nito, alipin tayo nito, sabitan ng kaaway na, alam po ninyo ang kaaway, narito yung si Satan at ang kampon niya. Narito po yun, kasama natin dito sa lupa. Kasi nang siya ay magkudita sa heaven, dito siya hinyagis, nandito sa lupa, sa daigdig, sa earth. No? Kaya, yung ibang mga kampon niya, may mga kasamang angels, nagpaparot-parto lang yan sa limpakawin at nakikingalubin sa ating mga tao. Sila ay walang body. Sila ay mga espiritu din. Ito yung magandang iwanag. Po. Ang ating enemy ay hindi mo rin makikita. Kasi espiritu din sila. Sila yung kampo ng kadiliman. Mga kampo ni Satan. So tayo, sa ating kilos, sa ating sinasabi, binibikas ng ating bibig. Kasi hindi nababasa ni Satan at ng kampo niya yung laman ng ating isip. Hindi rin niya nakikita kung ano yung laman ng ating puso. Ang kanya lamang na natanging tatarget sa atin, alam niyo ba kung ano? Yung salitang inilalabas ng ating bibig. Ano po? Kapag tayo nagbibigkas ng mga salita, doon sa nakakapasok. Ang sabi nga sa Ephesians, don't give the devil a foothold. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ng kaaway na tayo ay masakot. Sabi sa James, resist the devil and he will flee from you. So, sa ating buhay, Kristiyano, ano po, napakahalaga na presence din po tayo sa mga verses. Kaya po mahalaga na tayo ay nagme-memorize ng mga verses. Kasi pag harap mo sa enemy, meron kang i-confront mo ang enemy, wala ka namang masasabi na panlaban. Parang ang ating sword of the spirit. So sa ating buong buhay, napakahalaga na meron kang pagpipigil. Na hindi natin dapat na tayo ay mahulog sa pagnanasa ng laman. Nabalitaan niyo ba yon, lolo? 10 years old, ginahasa niya tapos pinatay. Natagpuan na lamang sa parang bukid yun ang nakakita mga bata. Yung daw ako na yung malambing sa lolo. Anong ginawa ng lolo? Ang may nakakita na ang huling kasama yung lolo. Yung pala, kaya kasama yung lolo, re-rapin ng lolo. At pagkatapos pa rin, pinatay. Nako. So, ang pagnanasa sa laman, walang pinipili yan, bata at matanda. Mag-ingat po ang bawat isa po sa atin kasi napakahirap mahulog doon. Kung natutunan niyang pumasok doon, di naman niya alam paano lumabas, yun ang kawawa. Lalo na kung may asawa. Ang masisira ay ang pamilya. Mag-ingat po tayo mga kabataan. No? Huwag tayong manood ng mga pornography. Kasi ito'y nakakapukaw pagdating sa sex. Kaya marami ngayon ang lumalabas na mga
movies. Pero dapat, kung tayo nanonood nun, may control tayo sa ating sarili. Hindi naman bawal manood, pero dapat meron ka nitong self-control. Alam mo rin yung salita ng Diyos. Kasi iyon ang magbibigay sa atin para hindi tayo maging mahina, nanlulupay-pay. Malakas ka lang dahil kasi nakakapanood ka ng may sex. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Nandun yung lust sa iyo. Kung makakita ka ng naghahalikan, dapat hindi maaantig yung pagkatao mo. Okay lang, makakita ka ng naghahalikan, pero yung talagang nagsesex, hindi dapat natin yung pinapanood. Kasi doon pumapasok yung isip. Tapos makikita rin ng enemy. Ano sasabihin ng enemy? Ba, mahilig pala ito sa magaganda, sa mga gwapo. O kung mahal kita, babantayan kita. Alam niyo po ba, si Satan marami ng chief. Yung mga generals, mga major, meron din si Satan. So wala natin wala tayong ligtas. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, kinakailangan meron tayong memory verse. Pagharap natin sa mga problemang gano'n, kailangan handa tayo. Para tayo ay lumaban at makalaban. Lalabanan natin ay yung espiritu na nagbibigay sa atin para tayo ay magkasama. At ingatan natin na yung kaligtasang binigay ni Kristo sa atin, pakaingatan natin sa ating buhay. Kasi ito lamang yung daan, para tayo ay nakarating sa heaven. Para yung ating pangalan din nakasulat sa book of life. Dito sa 2 Samuel 11:2 and 5. 2 Samuel 11:14-27. Dito sa ginawa ni David na siya rin ang pumatay sa asawa ni Bathsheba na ipinain sa mababangis na kaaway at napatay nga din si Urias. So, plano-plano talaga ni David na alisin sa landas niya yung asawa ni Bathsheba. Anong sabi niya doon sa pinuno niya na sa labanan? Yung asawa ni Bathsheba na si Urias. No? Ipain mo siya doon sa mababangis na kaaway. No? Pero sabi nga dito, noong si Urias ay dumating, nakasama yung namumuno sa kanila, ay uuwi sana sa bahay. Pero hindi siya umuwi. Doon siya pumunta saan siya pumunta? Doon sa templo. Binabantayan niya yung templo ni Yahweh. Kasama yung ilang mga tauhan. Doon sila nag-spend ng night. So, hindi siya umuwi doon sa bahay. Pero pinauwi siya noon ni David pagkatapos ng labanan. So, ito yung sinabi sa kanya ni yung asawa ni Bathsheba, ni Potiphar, asawa ni Urias, si Urias yung napatay, asawa ni Bathsheba. Sabi niya ay, pero hindi na konsensya nga si David na sumagot si Urias sa kanya kung bakit hindi siya umuwi sa kanila. Kasi hindi ro niya maaating sa sarili niya na iwanan yung pinababantayan sa kanya. Kaya siya hindi umuwi. At nakukonsensya rin siya kung uuwi ako at sisipingan ko yung asawa ko, hindi ko rin makukonsensya na umuwi ako sa amin at sipingan ko yung asawa ko para ako masiyahan. Hindi ron, kasi daw may takot siya sa Diyos. Kung babasahin po natin yun, 2 Samuel 11, chapter 11 hanggang 12. 2 Samuel, chapter 11, verse 14-27. Basahin na lang po ito sa quiet time at saka sa prayer time. So,
doon sa sinabi ni Urias na gano'n, hindi na feel guilty si David. Dahil siya nga yung gumalaw sa asawa niya. So dito, pakita po natin yung illustration kay David. David's temptation and sin illustrate the truth of James 1:14-15. So, isn't difficult to see how it developed, but each one is tempted by his own evil desire. He is dragged away and empties. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Sabi na sa Tagalog, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napatangay sa sariling kita. So, tayo kasi nga, ang dali natin mag-isip, pag tayo nakakita ng kung yun lang naka-miniskirt, pag upo sa jeep, o hinangin ng palda, no? Yung pala kapag tumingin kang ganon, nangangalinga ka na. No? Para sa mga lalaki na nakakatingin, yung bintana at pinto ng ating katawan ay yung ating mga mata. So, yung pala, kapag tayo isang tingin ganon, at sinundan mo pa ng isang tingin, ganon ang ginawa ni David kay Bathsheba. Una niyang naispatan, tapos ibinalik yung mata, yung bintana. Nakita niya, naliligo si Bathsheba. At naakit siya nito. Ito yung sinasabi niya sa James 1:14-15. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpatangay sa sarili, pita ng laman. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. At kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Malalaman po natin kung bakit nagbubunga ng kamatayan. So, sa illustration ni David at saka ni Bathsheba, kakilagay nga yung illustration. Yan, ayan po. So, makita po natin, kasi wala siyang, lang siya, black and white lang hindi siya color. Makita natin dyan na naliligo si Bathsheba, parang balon ba yan o poso. No? At sa paliligo niya, siya pala ay nude, bugotubal. At siya yung nakita ni Haring David. Kaya, sabi dyan, ito yung nagiging bunga kung tayo ay naaakit, nagpatangay sa sariling kita. Nagkukumit tayo ng adultery. Unawain natin ang 10 Commandments ng God. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not kill. Pero, yan, siya si King David. When David laid aside his armor, he took the first step toward moral defense. So, ang naging katalunan ni David dito, hindi siya naging mahina siya sa laman. Pero siya ay matikas, malakas, kapag siya ay nakikipagdigmaan. Siya ay mahusay na pakipaglaban. Lahat ng kanyang mga bansa na kanyang nilulupig ay nagagawa niya at siya'y nagtatagumpay. Ngayon, ito yung masaklap sa buhay ni David. Yung kanyang mga kawal at saka yung namumuno sa mga kawal, no, ay nando sa digmaan. Samantalang si David, anong ginagawa ni David? Pinapanood lang niya. Dahil nakikita